Hello, good day. This is Ryan. Ito na po ang part 2 ng ating video about sa Proxmox, Ado Soap, and Microtik. Ang gagawin natin ngayon ay mag-install ng Ado sa Proxmox. So kung matatanda natin, ang ginamit natin IP sa nung part 1 ay 192, ayan, automatic na lumabas. 192.168.88.29:8006. So enter lang po natin. Yan, and then yung password na ginawa natin. So ilalagay ko yung password na ginawa ko. Login po natin. Okay lang. So, itong mga nakaraan na araw, nagtry ako mag-install ng Ado. So, gumana naman siya. Pero ituturo ko pa rin kung paano natin ito i-install or hindi naman talaga siya i-install. Dahil ang Ado na ginamit natin ay naka-image. Ito po yung yung site, and then dito nyo po mata-download yung image. So, ang ginamit ko ng image, itong Ubuntu 26.04 without plugin. No plugin itong ginamit ko. So, nandito yung nakasave pala. Ito, inedit ko na lang yung pangalan niya. So, ito po yung ginamit ko. So, balik tayo sa Proxmox. Para ma-import natin yung image ng Ado, punta lang po kayo sa local. Yan, mababasa nyo rito. Import. Pero syempre, bago pala tayo magsimula, mas maganda kung ma-update muna natin ang Proxmox. So, para ma-update natin siya, kung mayroong mga bagong update, punta lang po tayo rito sa itong updates. Click nyo lang yung updates. And then, refresh nyo lang yan. I-upgrade lang na lang natin yung mga lumabas na update. Itong mga lumabas na update, i-click lang natin ang upgrade. And then, type lang natin Y or yes. Okay, your system is up to date. So, yan po ang latest version ng Proxmox 9.2.2. Napansin ko lang sa bagong update, mas madali na siya. Dahil meron na nga siyang import, hindi katulad nung sa unang version or 8 version 8, wala siyang nakalagay na import dito. Or kailangan mo pang i-manual import yung image. So, kung wala ka pang image dito, i-click mo lang tong upload and then select file. Kung nasan yung file na na-download mo na image ng Ado. So, ito yung sa akin. Ito na yun. Tapos, open mo lang. Upload. So, dahil meron na ako, na-upload ko na. Ito na yan. So, mag-create lang tayo ng BM. Click natin create BM. Yan. Yung node. Ito pala yung node. And then BM ID. Depende lang kung anong gusto mong ID. So, yung una kong ginawa, 100. Pwede rin 100 din or 101, 200. Depende lang sa'yo kung anong gusto mo. Tapos kung anong name. Lagay lang natin Ado. Version natin ay 5.1.7. Lagyan natin Ado 517. 517 Ubuntu 26. Ayan. And then, next, click lang natin itong do not use any media. And then, next ulit.
Ito, sa BIOS naman, dahil ang image ng ADO ay naka-UEFI, itong default na BIOS, palitan natin ng UEFI. Yan, default lang natin yung graphics card and machine. Next. Sa this, pwedeng wala lang muna. Remove lang natin to. Yan. And then next. Sa core, kung ilang core, bawa, kung ang logical core mo ay, ng system mo ay 8 core or 4 core, pwede mo rin itong gawin 2 core o 4 core din, pwede rin. Ito 4 core lang naman ito eh. So lagyan natin 4 core. Memory, pwedeng 2 gig lang muna, or kung malaki naman ang memory mo, ang RAM mo, kung meron kang 16 gig, pwede mong gawing 8 gig, or for example lang muna siguro 4096 for 4 gigabytes. And then next, so network, next, and then finish. So, ito na siya. Ayan, ito na. So, para makita nyo yung network nyo mismo, so, punta ka lang sa node mo. Itong node ko, Rhinube. And then, punta tayo sa network. Ayan. Ito yung NIC0 kung saan nakasaksak yung LAN 1 port, yung sa una nating video. Ito naman, NIC1 para sa output natin. Auto start. So, hindi pala siya naka-auto start kaya hindi madetect. So, kailangan naka-auto start to. Okay natin. Ito, NIC1. Auto start din. Okay. Ayan. So, naka-bridge na siya sa NIC0. Ayan. Yung bridge natin. Ito. So, pwede tayo mag-add ulit ng ng bridge, create, and then Linux bridge. Bridge port. Lagay lang natin yung NIC1 and NIC1. Ayan. Para ito yung gagamitin nating output or LAN port. Create. Yan. So, naka-bridge yung NIC0 dito. And Linux bridge sa NIC1. So, pwede natin i-edit yan. Edit rin natin. Comment. Ito lagyan natin dito. 1 for NIC0. And then dito, pwede natin ilagay na LAN. Okay. Balik tayo rito sa virtual machine na 101. So, network. So, ito yung bridge natin, no? Yung bridge 0. So, para magkaroon tayo ng another LAN port, add tayo ulit. So, and network device, pili natin yung bridge 1. Linux bridge na 1. Ito yun. Ito yung magiging LAN port natin or yung output. Add. Yan, okay na. Meron na tayong dalawang LAN port or LAN bridge kung tawagin. Balik na tayo sa image. Import na natin ang ating image dito sa virtual machine na 101. Punta tayo sa local. Ito, click lang itong image natin. And then import. Yan. Target guess. Choose lang natin yung ginawa nating BM 101. Then target storage.
itong local LBM, and check lang natin itong SSD emulation. And then add. Para makita natin yung details, i-click lang natin ito. Kung ilang percent na na-import niya. Okay yan. Na-import na natin. Pwede natin i-close. And then balik tayo rito sa BM. So ito palang hard disk. So ang size ngayon 7 gig. Kung anong size ng image niya. Pwede natin siyang i-resize anytime. So dito lang tayo sa disk. Click lang natin and then this action and then resize. Yan, pwede natin i-resize sa 40 or kahit anong gusto nyo kung ilan yung available na hard disk nyo. Resize natin sa 40. Yan, okay na siya. Ayan na. So, double check natin bago natin i-boot. Balik tayo sa options. Itong start at boot, pwede yung yes yan kung sakaling okay na lahat. Ito naman sa boot order, yan, kailangan naka-burst boot ang hard disk natin. So i-drag lang natin pataas para mapunta sa pinaka first. And then uncheck lang natin yung iba. Tapos ito, check lang natin. Para siya lang yung pwedeng mag-boot. Okay. Dito tayo sa console para makita natin yung display niya. Try natin i-boot. Pwede tayo mag-start dito or ito dito. Start natin. So, start natin. Sa first boot niya, ayan. So, based sa nabasa ko sa sa site ng Ado, second boot niya, mag-install ang drivers. Ayan, para sa first boot. Yan, pag ganyan, nag-start na siya. Okay, yan. Punto. Hindi na natin. Meron pa siya. Kumbaga, in-extract niya pa. Import lang natin. Mag-ano na siya, mag-start na siya. Hindi siya ganun katagal. Okay, nag-reboot na ulit siya.
Tingnan natin kung gaano siya kabilis. Ayun. So, check natin kung okay na ba ito. Ay nakasulat, Ubuntu 26.04 LTS. Add device up. Try natin mag-login. Ang username natin ay Ubuntu. Enter, and ang password, same lang din. Okay yan. Pasok tayo. So, yun ang IP na nakuha natin. 192.168.88.26. So, para malagin natin ang ADO, yan ang lalagyan natin IP. So, dapat computer mo, pati yung Proxmox mo, sa same network sila nakakonect para ma-access natin yung Proxmox, yung mini PC, and then yung ADO. Try natin login. .192.168.88.26. Enter. Ayun. So, try natin ng new password. Admin lang muna. Admin. Save. Hardware natin. Yung itong generic times 64 machine. And then save. One interface natin. Itong 18. ENS18. So possible itong one interface natin. Kasi may nakuha siyang IP. Galing sa 1. So set natin as 1. Ito nga pala kayo 26. So, itong ating one interface. So, ito yung IP natin, 26. Set natin as 1. And then, para sa one interface, lagyan natin siguro ISP. Dynamic lang muna. And save. Yun, para sa LAN interface naman, itong ito naman yung IP niya, 10.00.1. So, testing na muna natin yan. And then, select team, wala pang team. Yan lang muna for default, by default. Save natin. Ayun. Yan. So, ito, 4-core. Yan yung nilagay nating CPU, 4-core. And yung RAM natin, 3 gig, 4 gig. So, on this natin, automatic na siya, nag-40 gig na siya. Hindi na pala kailangan kasi base sa page, pag nag-resize ka ng, kailangan mo pang i-resize through ChatGPT. Pero ito, nag-resize na siya. Okay na. Not expandable. So, yan na siya. Check natin yung version. System. And then, hardware settings. Software updates. Ayun. Ito ang version niya. 517. Restart the machine to take effect. Test natin.
Mag-restart. Check natin dito. Yan, nag-restart siya. Hindi siya ganun kabagal mag-boot. Okay naman. Naka-ano kasi siya naka-virtual machine lang. So, anytime, pwede tayo gumawa ng bagong system. Ayan, okay na. Kung hindi naman, pwede kang gumawa ng dalawang system. Magkakaibang bilan. Pwede yun. Pwedeng LPB version. Pwede ka rin gumawa ng ano pa bang version ng mga ibang system like Kitty Pie. Pwede yun. Magkasama na yung Kitty Pie dito tsaka yung MikroTik. Mas maganda. Kay MikroTik based ang Kitty Pie. Refresh natin. Ayun. And then, admin. Ayun, version nyo. 517. Okay na siya. So, for configuration na lang sa network. Check natin. ISP, VLAN. So, mag-create na lang ng VLAN. Parent interface. So, sa parent interface ng VLAN, kung gagawa ka ng VLAN, dapat naka ENS19. Kasi dito yung output natin. Dito. Yan, naka ENS19. Check for updates. Install the latest. So, yun lang. Tapos, ituturo ko rin kung paano siya boot optimizer, kung tawagin. So, yung IP. 92.168.26. Yan, SSH. Ay, wait lang. Kailangan ma-enable muna natin yung SSH sa system. Ito, system services. And itong enable in SSH. Okay. Ito natin pasukin. Open. Ayan, accept. Ito na siya. So, login as same pa rin. Ubuntu. Password. Ubuntu o Ubuntu. Okay yan. So, try natin i-paste yung kaninang script. Ayan. Right-click lang. Password. And then, make the script executable. Try natin ito. Copy. Balik dito. Paste. Run the script. Copy natin. And then paste.
installing system tools. Ito yung mga posibleng ma-repair kung sakaling ma-install natin ang optimizer. Yan si locking all 4 cores to performance mode. Hindi yata updated na download ko. Para lang ba? Ito, 0112. And then, ito. Para lang. Ito, try natin tong isa. Kung same lang ba to. Copy. Paste. And then make the script executable. Copy lang natin. Run the script. Copy. CPU load imbalance fix. Rebooting in 6 seconds. Ayan, nag-reboot siya. Ayan, okay na siya. So, try natin i-reload. Hindi ko lang sa mga nakapag-install na sa mga nakagamit nito sa Proxmox. Pero based sa experience ko, kahit yung gamit kong version na 5.1.4, okay naman. Sa PC din Proxmox, wala naman masyadong issue. Siguro kung itong latest gamitin ko, mas maganda na siguro para ma-testing ko rin. Isa rin problema nito ngayon sa lumang version, may time na isang CPU tumataas. Parang hindi siya balance. Sana na-repair na yun sa latest.
o na-fix na. Yan. So, okay na yung ADO sa Proxmox. Running na siya. Ito na siya. Na-optimize na rin natin using boot optimizer na makukuha dito sa site. Hindi na masyadong pinahirapan. Malalaman na lang natin pag talagang deploy na. Ito, sinasabi kong problema. So, naranasan ko rin yan. Sana na-fix na rito sa latest. Using boot optimizer. Okay na yun. So, yun lang po. Susunod naman natin yung Microtik. Pag-install naman sa Proxmox. Yun lang muna. Thank you. So, Proxmox with Adafisop. And with boot optimizer na. Message yun lang ako kung sakaling hindi nyo gano'n nasundan. Alam kong hindi ako gano'n ka-expert sa ganito pero I try my best. Thank you.